Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga pa pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon, titingnan natin ang love reading ng mga collective, okay? Guys, paalala lang ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. At salamat po pala sa mga sumusuporta sa aking channel. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. Tingnan natin. Para kanino kaya itong reading? Paalala lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. Okay, the best friend. Dito sa mga, siguro may mga ka-situationship, mga in love sa mga best friend, or sa mga kaibigan, ganyan. Sa mga forbidden love. Okay, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign sa Libra. Ayan. May nakita kong abundance sa paparating sa inyo. Okay. So, tingnan natin. Ano ba ang ganap, ang overall energy ng mga nanonood? What's going on with your life, with your love life? Let's get the tea. Sa inyong sitwasyon, ano bang energy ninyo? Love on the brain. So, sinasabi dito, meron dito na hindi nakakatulog, kakaisip sa about sa love life nila, dito sa someone, and baka hindi kayo makamove on sa taong to. Yan, mga lutang. Hindi kayo makatulog. Ayan o. So, meron dito mga naiinggit din sa inyo. So, mag-cleanse kayo. Tingnan natin. Collective love reading. Para kanino kaya itong reading ito? Guys, sa mga gusto mo pa private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below, okay? Okay, baka may biglaang date, surprise kayo ng partner nyo, ng kakonect nyo, and maganda ang kaperahan ninyo. Ayan, so ingat lang sa mga tawag dito, siguro inutangan kayo ng person nyo, or lapitin kayo ng utang, umiiwas, ayan. Baka dito ingatan nyo yung finances nyo ng person mo, kasi nakikita nila na malaki kayo kumita, maganda yung kitaan nyo, so baka meron ditong someone na ginagamit kayo ng person mo or ikaw, ganyan. So ayan. Pero itong person mo mabait kasi ito eh. Mabait siya at ikaw din mabait, kaya naabuso kayo. So ayun. And baka na-involve tong person mo or ikaw sa chismis. And itong person mo hindi masyado nakikipag-usap. Mahal na mahal ka ni din ito. And ayan. So, ingatan lang ang kaperahan dito sinasabi. And sa nakita ko, kung may business kayo, lalago yan. Or may salary raise kayo ng person mo. And marami din nagkakagusto sa inyo. Marami kayong admirers. Marami kayong nakakausap. Pero kasi kayo parang natatakot kayo masaktan eh. Baka na-involve kayo ng third party before, or kayo ng person mo napag-awayan niyo about third party, kaya
Meron ditong umiiwas na. Pero sa nakikita ko, mahal niyo isa't isa. Mahal ka ng person mo, mahal mo siya. At may celebration ditong paparating sa inyo ng person mo. Ayan, kasama yung mga kaibigan. Baka may panlilibre dito. Huwag masyadong manlilibre. Alam mo yun? Ingatan. And sa nakikita ko, ang conflict lang dito is, alam mo yung forbidden yung connection nyo. Parang hindi pwede, ganun. Baka nga kaibigan mo tong taong to, ganyan. At nafo-fall. At sa nakikita ko, parang napapagod na din isa sa inyo. And mahal na mahal kayo. Mahal na mahal kayo, ganyan. Ayan, baka ka-work mo to. Ikaw na-stress ka na. Hindi mawala siya sa isip mo. Hindi makatulog, gano'n. Nag-overthink. Nai-insomnia, ganyan. So, ingatan nyo pa rin ang health nyo. Huwag kayong mababaliw sa pag-ibig. Ingatan. Energy ng love reading. Vows. Vows are the bridges between hearts. So, meron dito mga ikakasal. May attendant kayong kasal or baka tawag dito, binabalak nyo ng person nyo na ikasal kayo or siguro meron dito na magkaibigan na nag-uusap na paano kung tayo na lang, ganon. And sa nakita ko, mahal kayo ng person nyo at gusto kayong pakawalan kung hindi man kayo magkaibigan. And pinapangako niya na mamahalin niya kayo. Ganun yung scenario. Ganun yung message na nakikita ko. Tingnan natin, ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo. Guys, don't forget to hit like and subscribe, ha? At kung gusto nyo mag-comment na din kayo. Okay, so itong taong to, hindi to makatulog kakaisip sa'yo. Nag-overthink to at umiiyak din siya. Parang siya nasasaktan. Ano ba, nag-away ba kayo? Kakasabi ko lang. So, may pinag-awayan kayo, may conflict. Actually, naguguluhan tong taong to sa nararamdaman niya. Ang daming, passionate siya sa'yo, attracted siya sa'yo, pero naguguluhan siya. Ayan, gusto niyang gumawa ng move. Pero, sobrang conflict talaga ng sitwasyon ninyo. At kahit conflict yun, gusto niyang gumawa talaga ng move at patunayan sa'yo na gusto ka niya, mahal ka niya. Kahit na-stuck na to sa past niya, gusto niya nang makawala. Parang ikaw yung naisip niyang makakatulong sa kanya. Ayan, no? Parang ibabribe ka nito ng i-spoil ka niya, ganun. And sa nakita ko is mapera tong taong to. Ayan. So, ibibigay niya sa'yo lahat. Ayan, no? May communication ako nakikita ng paparating, ganyan. At ayan, so, etong taong to, hindi naman siya nawawalan ng hope. And parang nagdadasal pa rin siya. And ikaw yung hoping pa siya, bigay ng hope sa kanya and faith. Ayun lang. So, yun lang. Nag-hesitate lang siya dahil sa conflict nga. Baka hindi nga pwede. Ganon. Baka nag-away kayo, ganyan. And nakikita ko, parang humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya. Ganyan yung nakikita ko. Ayan. So, tinaman natin. Ayan, no, mahal niyo naman isa't isa. And meron siguro dito sa mga nagpapastuck din sa kanya. Pero sa nakita ko, passionate kayo sa isa't isa eh. Ayan lang, may tinatago lang when it comes to kaperahan, ganyan. So, mag-iingat ka lang. Baka hindi nagsasabi ng totoo. Ayan, so, nagdadalawang isip talagang taong to. And baka din, iniisip niya na nagtatago ka sa kanya, sa finances, ganun. Ayan. Tingnan pa natin. Anong nafe-feel mo sa person mo? Ace of Wands. So, yan. Passionate ka naman sa kanya.
And na-attract ka, ganun. Na-L ka nga sa kanya eh. And masaya ka dito. And sa nakikita ko, gusto mo na siya maging makasama mo. Baka nga, childhood friends kayo eh. Ayan, so, or mas bata siya sa'yo. And ikaw, nagiging, nag-aantay ka lang dito. Masaya ka talaga sa kanya. And na-imagine mo in the future, kung magkikita kayo or magsasama, may sarili kayong pamilya. And nakita ko, selosa ka din eh. Parang na-obsess ka dito sa taong to. And baka may natutoxican ka sa kanya or siya sa'yo. Or sa connection nyo. And sa nakita ko, iniisip-isip mo tong taong to, hindi nawawala sa isip mo. And hindi mo sa kanya sinasabi na nasasaktan ka. Nasasaktan ka kasi baka nga merong iba sa picture, ganun. Merong ibang involved. Ayan, no? So, kung ganun, parang gusto mo na lang mag-move on, may relocation, baka puntahan mo to. Or yan. So, baka medyo malayo-layo yung pupuntahan mo. And sa nakikita ko, gusto mo siyang tulungan na mag-move on. Ayan, no? May communication talaga na paparating. Mag-uusap kayo, may new beginning, ganun. See? Pares kayo na feeling, gusto niyo na lang long-term commitment. And maganda tong sign when it comes to love reading, ang Ace of Pentacles. So, higher commitment. And maganda yung kaperahan ninyo. Ayan. And ikaw kasi busy ka sa trabaho. Ang dami mong ginagawa. Pero, iniisip-isip mo ba rin tong taong to? And ginagamit mo yung intuition mo. Kahit na, ganun, ayaw mo din gumawa ng action, ganun, doon masaya ka, pero nasasaktan ka. At parehas kayo nag-iisipan. Parehas kayong hindi makatulog. Kasi iniisip-isip nyo ang isa't isa. Mahal nyo naman isa't isa eh. Ganun, nag-overthink ka din dito sa taong to. Ayan, so nasasaktan ka rin, ganyan. And medyo, may papaka-obsess, ganun. Tingnan natin. Ano pa? Ang blockages. Sorry, nyo? Blockages sa connection nyo. Your pain isn't content. Healing doesn't need a hashtag. So, sinasabi dito, wag masyadong, siguro pag nag-aaway kayo or naiimo kayo, huwag nyo i-post sa social media. Kailangan nyo magkaroon ng privacy at, alam mo yun, maging matured kayo na hindi lahat ng problema ipinupost. Hindi lahat ng pag-aaway nyo ng person mo, pinupost mo sa social media. Baka kaya siguro yung blacklist ng connection nyo. Ganun. So, tingnan pa natin. Saan papunta tong connection na to? Saan papunta tong connection? Eight of Wands. So, ayan, may pag-uusap dito. And tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo. And sa nakita ko, baka may travel. Magplano kayong mag-travel together. Ayan, no, magiging masaya kayo dito. And baka may mga kasama kayong kaibigan or mga bata or baka may mabuntis dito. Pag sa travel nyo. So, mag-ingat lang kayo. Ayan. So, maganda yung pag-uusap nyo. And, ayan, no, Ten of Pentacles. So, long-term commitment, and nakikita ko na pag meron na kayong foundation sa connection nyo, mapag-usapan nyo talaga, magiging masaya kayo as family, as partners, and magiging successful kayo, magiging masaya kayo family. Ayan, Five of Swords. So, meron lang ditong maguguluhan. Alam mo yun? Maguguluhan sa nararamdaman. Kung, alam mo yun, too good to be true. Parang too good to be true to yung nararamdaman. So, mag-ingat lang. Yan pa natin. Ayan, Ace of Cups. So, nakita ko, mamahalin nyo naman yung isa't isa, maging masaya kayo, mafulfill nyo yung needs and wants ng isa't isa, at yung parang mahihil nyo yung inner child nyo sa isa't isa. Ganon. Ayan, mag-i-invest kayo dito sa connection na to. Siguro mag-i-invest din kayo ng bahay, sa lahat ng bagay. And, ayan, meron lang iba, third party, ganyan. Baka siya. And magiging matalino siya and gagamitin niya yung isip niya. So, mag-ingat ka lang din. Baka nila-love bomb ka nitong taong to, okay?
Ayan, Ace of Wands. So, nakita ko naman yung pagiging passionate niya, passionate mo. And ayun lang, baka magkaroon ng third party na traumatically or family niya, ganyan. Ayan, no. Mamimiss nyo isa't isa. Baka kababata mo to, kaibigan mo nga, ganyan. So, kailangan mong maging matalino sa connection nyo. Okay? Tingnan pa natin. Papapakita sa love reading. Ay. Sige, dalawa. Super size me doing too much. So, ayan, baka nga, binibigyan niya sa'yo lahat, nila love bomb ka nito. Parang sobra yung ginagawa niya. Ayan, so meron dito na baka pumunta kayo sa party, baka may celebration, and mag-ingat ka kasi alam mo na, baka may mangyari, malasing ka, ganun. So, huwag mo basta-basta ibibigay kahit na masaya ka at mahal mo. Okay, tinapan natin ano pang love message ni universe para sa connection niya. Open yourself to others. This is how you will create new friendship at a love relationship. So, sinasabi dito na kahit na masaya ka ngayon, mahal niyo sa isa, or sa tingin mo may iba, sa tingin mo deserve mo ba yan? And siguro meron pang ibang option dyan, may ibibigay pa sa yung universe. So, pero nasa sayo yan. Baka maliit lang yung mundo nyo kasi, ganun. So, ayan. Tingnan natin ano ang message ay ng person mo. You don't realize how perfect you are to me. So, ayan. Gandang-ganda siya sa'yo. Parang sinasabi niya na dream woman ka niya or guy. Pero, syempre, huwag ka tayong papaloko sa ganon, diba? You're the first thing I think about when I open my eyes. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi to makatulog at pagising pag, ikaw nasa isip nito. It makes me happy to see you thriving even though it's without me. So, siguro pag hindi kayo magkasama, masaya siya na, ka pa rin, like, composed ka pa din, ganon. Nadadala mo pa din yung sarili mo kahit wala siya. Parang, dapat ganyan, ipakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan. Okay, life advice. Be here now. Practice mindfulness to be present in the moment and gain insight. So, sinasabi dito na, baguhin mo yung mindset mo sa buhay and maging mindful ka sa actions mo, sa paligid mo when it comes to career, love life, and alam mo yun, di ba sabi ko nga, kung natin nagiging masaya ka, sa tingin mo, deserve mo ba yan kung may iba naman? Alam mo yun? So, isipin, maging mindful kayo daw. Yan, pang break tong paparating sa inyo. Rest, then rise. So, sinasabi dito, magpahinga ka, baka nga napupuyat na dito. And, ayan, so, isipin mo ano man dapat mong gawin sa career, sa life. And, magpaganda ka, mag-invest ka sa sarili mo. And, i-rest mo yung mind mo, yung body mo. At, alam mo yun, maging confident ka ulit na you deserve better. Ayan. Pwede na natin, lucky number. Lucky number. Reflection 987. Look inward and evaluate your actions. Embrace introspection and self-reflection for your own development. Ayan. So, i-evaluate mo, tingnan mo yung mga kailangan mo mag-reflect, self-reflect para sa ikaka-grow mo. Eh, lucky number natin 987. Sige, sa completion 999. Release what no longer serves you and prepare to embark with a new chapter filled with opportunities. Ayan, so may mako-complete na cycle na sa inyo. So ayun guys, maraming salamat po.